Dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, he was moved between safe houses because he was afraid life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 20, 2024, umamin si Michael sa aming opisina. Kukumbinsi daw siya na kakilala sa KOJC para mag-recant o magbumawi sa hearing. Tumbong niya, quote, mag-recant daw ako para mapahiya si Senrisa. Especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bigyan daw ako ng malaking pera, tatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado, close quote. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, ang sila ang So, sino talaga ang may modus? Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So, sino hanggang ngayon? Wala pang nagkiklaim ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo kay Michael at sa lahat ng aming mga witness, lahat ng resibo para sa investigasyon ay kompleto. Di tulad nila na wala silang mapatunayan dahil panay kasinungaling. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Risa Hontiveros, hugas kamay na. Lahat ng mga isiniwalat ni alias Rene ay tinatanggi ni Risa Coca. Mantakin ho ninyo mga ka-update. Mananagot daw itong si alias Rene na nagsasabi lang ng katotohanan na nagbinayaran na nga niya ng 1 milyon. Ngayon mga ka-update, nagsisisi na sa mga ginawa niya at inabing walang katotohanan lahat ng sinabi niya, inaabi siya ni Pastor Kibuloy at inaabuso. Ngayon, tutol na ho si Risa Hontiveros. Talaga namang gagawa ng kwento itong si alias Rene para kay Risa Honticoca sa halagang 1 milyon mga ka-update. Kahit sinong normal na mamamayan mga ka-update, magagawa ho yan para lang sa pera. Iniisip lang naman din ng maging practical ni alias Rene. Malaking halaga yan mga ka-update. Tapos sinasabi mo ritong kinidnap si alias Rene. Tapos ngayon, ngayon mo lang ilalabas. Noong kapanuhunan niyang binabayaran mo siya, hindi mo sinabi sa media o sa taong bayan na mayroong kinidnap at inaabuso si Pastor Kibuloy. Hindi mo lang talaga matanggap, Risa Coca, na bumaliktad ang isa sa mga binayaran mo ng 1 milyon. Sasabihin mo pang hindi star witness. Kahit naman hindi star witness, itong si alias Rene, kung sinabi naman niyang hindi na niya masikmura ang mga kasinungalingan at walang katotohanan pagdadaldal niya bilang witness nyo, talaga namang hindi mo mababago ang isip ng taong bayan na isiniwalat na niya ang katotohanan. Gusto nyo lang pabagsakin ang Apollo Kibuloy at isang Duterte. Ayan mga ka-update, pakinggan na ho natin ang magiging payag ni Risa Coca. Michael's video, which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal information of my staff, presents a clear and present danger to people's safety. The witnesses and the victims who told the nation about the abuses and crimes, the charges now being faced by Kibuloy and the KOJC, now feel even more threatened after their names were revealed. Some of my staff have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake, this isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Kaya hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at singdakin nila ang Senado. Kaya sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo.
Ayan po ang nagiging pahayag ni Risa Coca. Siyempre mga ka-update, tapos na. Nabayad na yun eh. Bayad na ng 1 milyon. Ngayong bumaliktad, parang siya pa yung aping-api, di ba? Pinagtatanggol mo yung sarili mo ngayon sa social media dahil kalat na nagbayad ka ng 1 milyon para gumawa ng fake witness. Dahil doon, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video and those systematically circulating it in their disinformation networks. This is only step 1, and we will take further decisive action, including the filing of criminal complaints. Para sa mga testigo at biktima at para sa Senado, maniningil kami ng hustisya. Now, last week, I promised na ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Alam mo Risa, hindi naman magkakantayan kung hindi mo binayaran ng milyon-milyon. Hindi naman magsasalita na ganyan kasi si Pastor Apollo Quiboloy, sinabi nyo nga na hindi maliit na tao, tapos gagawa niya ng ganyan. Siyempre, binigyan nyo ng malaking halaga na pera para mag ganyan-ganyan. Di ba? Ngayon, naging witness nyo na nga eh. Di ba? Fake witness nyo. Tapos ngayong nagsasalita na siya, hindi niya na kasi masigmura mga kabig na yung mga pagsisinungaling niya sa media. Na ito nga yung mastermind niya na dinala sa kondo. Di ba? Dinala mo sa kondo. Ano yun? Wala lang? Risa? Hindi mo naman talaga aaminin lahat ng katarantaduhang pinaplano nyo o ginagawa nyo kung hindi po magsasalita itong si alias Rene. Ngayon nagsalita na takot ka na, gusto mong maghugas kamay. Nililinis mo yung pangalan mo sa media. Diba? Sa halagang 1 milyon nagagawa niyan para mapabagsak itong si Pastor Quiboloy at si Pangulong Duterte. Yan. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Alimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, "Minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte," close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, "I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop." Quote.
Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. And he knows it. Isa detalye ng tinulugan. Sinungaling. Wala akong condominium na pagmamay-ari. Michael wasn't staying at one place. Siyempre, Madam Risa Hontico, hindi mo aaminin na meron kang pagmamay-ari ng kondo. Hindi mo naman laging ipapangalan sa inyo ang property mo. Pwede mo naman ipangalan kay Mr. Ganyan, kay Mr. Ganon, kay Miss. Diba? Common sense lang yan, Risa Kokak. Aaminin mong wala kang condominium? Imposible yan. Tapos yung 1 milyon, paniguradong binayaran nyo yan. Hindi naman kasi magsasalita yan si Alias Rene ngayon. O boboses yan. Kung hindi yan, nakukonsensya sa ginagawa niya. Kasi inamin niya na nga, mga kaabig, hindi siya inaate o inaabuso ni Pastor Kibuloy. Maganda ang trato sa kanya. Di ba? Common sense, Risa Kokak. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos sa tulong ang religious group, civil society. Dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, he was moved between safe houses because he was afraid life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 2024, umamin si Michael sa aming opisina. Kukumbinsi daw siya na kakilala sa KOJC para mag-recant o magbumawi sa hearing. Tumbong niya, quote, mag-recant daw ako para mapahiya si Senrisa. Especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bigyan daw ako ng malaking pera, tatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado, close quote. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, ang sila ang So, sino talaga ang may modus? I also want to note na nag-reach out sa amin ng testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para Remember that Michael is only one of 14 witnesses. At hindi nga siya ang star witness. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 20 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. So ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now, close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, lang lumabas ang bago pa iyan. Nakailang mensahe na rin si Michael. Hinaharas siya ang ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Tulad iyan, nangyari sa Farmally kung saan dokumentado namin pagsumbong ng na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened. Then, suddenly, flipped. So, let's call this what it is. Witness tampering, fake news, psychological warfare.
Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga, haharas pa. Michael exposed people, trusted the Senate with. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal. On Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We'll work with them for a full investigation. The people created this video, networks amplifying it. We're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, scare. But you should be scared of the. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impeachment. Will not slide. We'll fight back. Hindi nila mapipigil. Mama, you're saying na yung si Michael po now is pwede siyang biktima dito na ginagamit siya. Posibleng biktima rin si Michael, posibleng ginagamit siya. Pero kasabay ng pagdasal ko para sa kanyang kaligtasan, kung tulad ng takot niya, siya ay ikidnapin, kahit pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisi. And ma'am, meron po rin bang feedback yung PNP about ano po yung question niya ngayon? Basta ang latest na alam kong ginagawa ng PNP noon ay kumikilos din sila agad doon sa finoward naming mga messages ni Michael noon lamang, June 22 at 23. Pero habang sila ay kumikilos na noon tungkol sa kanyang cry for help, yung kanyang hiling na ma-rescue siya, biglang lumabas na itong. Sen Ann po from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay alias Rene, si Attorney Roque said that ang dami niya raw pong imbento and he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Umarap muna siya dito sa Senado. Aharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sen, after nung call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupuntirya kasi baka daw natitreten for you kasi baka daw tumakbo kayo for 2028 elections. Sa tingin niyo po ba, may possibility po ba na may ganung angle kaya pinupuntirya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang issue ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po siyempre yung pagiging senator judge sa isa pang importanteng. Okay po, Sen. Specific cases na kayo in mind against or the people who might be behind this? At yung KOJC ba part of yung mga taong nasampahan nyo ng kaso? Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI. Sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And we will give you the final details the day file that. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahanda na rin po kami
How does it feel? Ako personally, nakita ko yung video because it was shared by one of your colleagues. How does it feel na ganun yung nangyayari na you are on opposing politics? Naintindihan naman natin yung ganun rito, but it is talking about the credibility. Yet one of your colleagues is also sharing. Kunyari may tanong kung totoo. Alalaman ng video. Pero the mere fact na it is being shared publicly doon sa kanyang personal social media account, iba ito nakasisira dito sa institute. Para sa akin, kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share anumang fake. Dun po sa mga balak ninyong kasuhan on Wednesday, can you share kung meron po bang laking personalidad? Will there be any politicians or political group? Kahit po in general lang. Well, truly, pina-finalize pa namin yung kasong ihahain sa plus yung mga kasunod criminal complaints. Kung merong mang malalaking tao o malalaking grupo, basta't di tulad ng mga nag-imbento nitong video na ito, halimbawa, meron kami ng lahat ng mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong iyan. Good morning, ma'am. With the recent incident, ma'am, nakikita nyo ba na hihina yung isinagawa niyong investigation because sa pag-recant niya, magpapahina because baka sabihin na, hindi, mahina naman palang kumuha ng mga testigo at nagbabayad pala kayo ng testigo? Pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th yung mga akusasyon tayo ng sa mga resibo. Definitely the contrary ang epekto ng mga ginagawa nilang fake news. Sa pakiramdam ko po, lalo lang lumalakas yung findings at recommendations ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy at sa KO. At muli, hindi lamang si Michael ang testigo. Maalala po natin, 14 sila. Ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina para sabihin, handa nilang patunayan, sabihin na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila nayaran. At sisiguraduhin ko rin na yung committee report, draft committee report namin dito sa investigasyon laban kina Kibuloy at sa salamat kay Sen. Rafi, siya ang unang pumirma niya. Gagawin po namin ang lahat ng tamang paraan, maging bahagi pa rin ito ng record ng 20th Congress. Dahil walang fake video or ano pa mang magagawa sila na pwedeng takpan sa totohanang nakapaloob dyan aming investigation. Yun yung aming gustong i-establish. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino hanggang ngayon? Wala pang nagkiklaim ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo kay Michael at sa lahat ng aming mga witness, lahat ng resibo para sa investigasyon ay kompleto. Di tulad nila na wala silang mapatunayan dahil panay kasinungaling. Are you of the belief that he's acting not on his own? Someone is behind him? There is definitely someone behind him. Kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa 1 week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video. At yung sinabi din niya under oath sa hearing nung laban kay Kibuloy at sa Sorry, isa na lang. Kung pong paghihinga ng tulong sa inyo, malinaw na po ba na
released na siya from being kidnapped? That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya prior to June 2025 na takot dahil may nanghaharas sa kanya. Nag-message siya prior 2025 na nililigawan siya, inaalukan siya ng bayad, ng malakas na abogado. Pero biglang June 2022 and 2023 this year, may dagdag na takot na dahil siya daw i-rescue daw siya. Actually, no. Nandun na siya kasi sinabi niya dun siya dinakip sa Glory Mountain. So yung huling mga messages niya, na-kidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa finoward naming messages, Michael, sa habang kumikilos na Davao para namang i-rescue nga siya gaya ng kanyang hiningi. Ma'am, dun po sa 13 witnesses na nag-out to prove na na hindi sila na kaya nilang patunayan yung sabi ni Ali. Meron din po bang from KOJC na nag-convince sa kanila na bumaliktad, recant yung kanilang testimony, and ano po yung ginagawa ng ating office para hindi sila? Well, ang pinaka-importanting trabaho ng witness protection pagkatapos magtestigo dito sa Senado, whether yung mga testigo laban kina Apollo Kibuloy at ang o kahit yung mga testigo noon laban sa family, ang pinaka-importanting proteksyon dyan ay sa ngayon mula sa PNP. May iba pang mga importanteng kaso, halimbawa sa EJ case, recently sinabi ng high government official na poprotektahan sila ng gobyerno. Very good development yon para sa mga hindi ko pa wala pa kaming feedback ngayon kung yung iba sa 13 pang witnesses laban kay Kibuloy at sa KOJC ay hinaharas din or tinatakot din sa ngayon. Pero yan ay lumalabas na common experiences ng mga witnesses pagkatapos tumestigo dito sa Senado. Kaya importanteng gawin ng gobyerno, lalo na ng executive, pagkatapos ng isang legislative investigation. Ayan na naman ang pinapalabas kong hinaharas na naman sila. Ano yan para masupalpalan nyo na naman ng round 2 ng inyong mga pera. Diba? Sigurado na naman, matindi na naman ang gagawing pagbubunga o pagkukwento ng mga 13 pa na di umanong witnesses nila. Sigurado naman mga kapatid, babayaran na naman huli na ng malalaki yan. Kasi lumantad na itong si alias Rene. Nagpakita na, nagsabi na ng katotohanan. Kung hindi bayaran yung 13 pang witnesses nilang, hindi naman totoo. Sigurado may kakanta na naman dyan. Pero kung binayaran na naman nila ng malaking halaga, sigurado babalik na naman nila si alias Rene. And mga kabit